At saka ng pulutan ko. Araw-araw, tinitiis na lamang ang walang sawang paglilita niya ng lasenggong ama. Mula bata hanggang sa kanyang pagdadalaga, takot ang bumabalot sa pamilya sa tuwing magwawala ang ama. Pero pag dumarating ka tapos merong magulo, tapos supposedly time na natutulog kayo, umiinom yung tatay mo o kaya siya yung nagsasalita at naglilitanya tuwing gabi, it was very difficult. Kami parang wala kaming nare-receive na anything. Like even yung baon namin, we don't even receive any extra. Kahit marami siyang ekstrang pinang-iinom sa labas. Bagamat nalalagay sa ganitong suliranin, itinuon pa rin ni Beverly ang sarili sa pag-aaral. Ito ang tanging katahimikan niya sa isang mundong puno ng ingay. So after some time, hindi na ako masyadong umuwi na maaga sa bahay. Parang gano'n na lang yung lagi yung lifestyle. Parang ayaw mo na rin umuwi. You know, yung just... Pero hindi ako naglalakwartsa. Lagi lang ako nasa eskwelahan. Pero hanggat maaari, I would stay outside where I can study. Hanggang sa umabot na sa sukdulan ang away ni Beverly at kanyang ama. At nauwi ito sa pag-alis ni Beverly sa kanilang bahay. I need to get out of this place. Yun yung goal ko. And I wanted to show my father na talagang, hey, this is me now. You know, parang ganun na, iba na ako. This is what I can do. Inisip niyang relasyon ng solusyon sa problemang matagal na niyang pinapasan. Ngunit sa huli, hindi rin ito nakapagbigay ng tunay na kapayapaan. I know that God sees it. I do premarital sex, just even during the time that, you know, I'm also serving Him. Pero yun yung nangyayari sa akin. The lifestyle that I have during that time is really not, you know, really true to what I'm doing. Hanggang sa dumapo ang malubhang karamdaman sa kanyang amain. Masakit man ang kalooban sa ama, pikit matang tinulungan ni Beverly ang amang patungo na sa huling hantungan. Nung nagkasakit siya, when my thinking that I still need to help my dad with the finances, I know that I'm starting to mellow. Because kung ako lang on my past life, I thought that, you know, why would I help? Why would I help? Why would I give my money, you know, and it's gonna be a long treatment. Hindi man naging fairy tale ending ang story ni Beverly. Ang mga mabibigat na pasaning ito ang nagtulak sa kanya upang hanapin ang Panginoong Diyos. Sa kanyang paghahanap ng katahimikan, tinanggap niya ang Panginoon bilang tagapagligtas na maging bahagi siya ng isang simbahan. Isang kaibigan ang gumabay sa kanya sa mas malalim na relasyon sa Panginoong Diyos. Dahil dito, unti-unti niya niyang napatawad ang kanyang ama kahit pa pumanaw na ito. Even until his death, actually, although hindi kami nag-uusap, talagang I know that God is really trying to soften my heart. Because I have been so hard during that time. Yung masasakit na ginawa niya sa amin and all. But it made me stronger. And it made my life so focused. Like, I need to finish my studies. I need to graduate. I need to work to be able to fulfill everything that I wanted in life. Makalipas ang mga taon ng pagkatyaga, nakapagtapos na rin si Beverly ng kolehiyo. Dito siya sa Singapore nagtrabaho bilang isang consultant sa isang malaking kumpanya. Sa lahat ng pinagdaanan ni Beverly, tanging pasasalamat sa Panginoong Diyos ang banggit ng kanyang mga labi. Sa tuwing dumadaan sa pagsubok, patuloy lang na pinaaalala niya sa sarili ang mga pangako ng Panginoon. God is just telling us na parang, oh, this is how you loved me before, Bebs. So you can just come back to me and start all over again. I'm just so thankful that I'm Bebs. That I'm the strong Bebs because of Him.